Okay, balik tayo second half na ating program. Kasama naman natin ngayon si Attorney Lian Gayle Paite, Attorney for Legal Division ng Human Settlements Adjudication Commission Region 5. Nako, dyan yata medyo tayo binabaha. Ma'am, good morning. Good morning. Good morning, Miss Ven. Ayun, kumusta? Hindi naman po kayo binaha ng maano dyan? Sa neighborhood po namin, hindi super lala Aha. compared to sa ibang barangay. Okay. Naku, sige, punta na tayo doon sa ating pag-uusapan sa ating topic. Ang Yes. Community Mortgage Program. Ano ba yan, attorney? Yes, actually, ang Community Mortgage Program po, very interesting topic siya, no, Miss Ven. So, ang CMP po, or ang Community Mortgage Program, ay isang flagship program po ng Social Housing Finance Corporation, or also tinatawag nating SHFC. Isa po sa mga key shelter agencies ng Department of Human Settlements and Urban Development. Also known as DHSUD, no? So, ang layunin po, Miss Ven, ng Community Mortgage Program ay matulungan sa pamamagitan po ng pagpapautang, pagsangla o pagbili ang mga legal o rehistradong community associations po na tinatawag din ng mga informal settlers o mga maralita na makabili ng sarili nilang lupa at mai-develop po nila ito. So, under po dito sa konsepto po ng CMP, isang komunidad po sila na magmamay-ari po ng lupa. So paano yung proseso niyan, Yes attorney? po. As to the process, Miss Ven, actually, sabi ko nga po kanina, isa po siyang flagship program ng SHFC, no? So para po sa mas detalyadong proseso, mas maganda po na magre-refer pa din po tayo sa SHFC. Pero para po sa ating mga tagapakinig, bibigyan po natin sila ng general overview lang ng proseso po ng CMP, no? So, magsisimula po yan sa mga informal settlers o mga maralita na maaaring bumuo ng sarili nilang community association. Ito pong community association nila, Miss Ven, ay pwede po nilang iparehistro bilang homeowners association sa DSUD or sa Department of Human Settlements and Urban Development. So, once po na ang community association po ay registered na, Ma'am Ven, sa DSUD, ay maaari na po silang makipagkontrata sa isang landowner po makipagkontrata sa isang landowner kung saan po matatagpuan yung settlement nila, yung bahay nila. So, makikipagkontrata po sila doon at doon po sa kontratang iyon ay isasaad na po nila ang final na halaga po ng pinibentang lupa. So, CE po, after po nitong kontratang ito, ang community association po, kasama po ang kanilang CMP mobilizer or organizer na tinatawag, ay maghahanda na po at magsusumite ng mga documentary requirements sa SHFC upang makapag-loan na po. Kasama po sa mga dokumentong ito, Ms. Ven, ay ang nagpapatunay po na legitimate member ang bawat applicant ng loan. At sila po ay also eligible po para mag-loan or umutang sa SHFC. So next po doon, once po na na-submit na po lahat ng dokumento ni Community Association at saka ni CMP Mobilizer, ang SHFC po ay magre-release na po ng bayad sa landowner. So kapag kumpleto na po lahat ng requirements, babayaran na po ni SHFC si landowner. And then, ang mangyayari po, yung title po ng lupa ay malilipat na po sa pangalan ng Community Association. And then, si Community Association na po ang maghuhulog kay SHFC ng monthly amortizations. Okay. So nabanggit dun sa proseso, attorney, na kinakailangan ang CA nakarehistro, no, bilang HOA sa DHSUD. Yes. So ano posibleng mangyari halimbawa kung hindi siya narehistro? Pag nagkakaroon po ng mga problema ang community association at hindi po sila rehistrado, maaari po silang idemanda, Miss Ven, dito sa amin, sa HSAC, sa Human Settlements Adjudication Commission, no? Kahit po ng member or kahit ng ibang partido. And ang mangyayari po, yung mga opisyal or namumuno po doon sa nasabing CA or community association ay maaari pong personal na mananagot para sa mga obligasyon at pananagutan na pwede
pwede pong maging resulta ng isang kaso. So, sino man pong tao na sinadya or sa pamamagitan ng tinding kapabayaan or tinatawag din nating negligence ay lumabag po sa RA 9904, also known as the Magna Carta for Homeowners and Homeowners Association, at nabigo pong gampanan ang kanyang tungkulin, ay maaari pong kasuhan sa amin sa HSA. Mm. So, speaking of kaso, ano yung mga karaniwang kaso naman na sinasampa tungkol dyan sa CMP, dyan sa HSAC? Opo, actually, Miss Ben, nagsisimula pa lang po dito sa Region 5 yung cases ng CMP, no? Pero the most common po talaga na cases ng CMP na fina-file po with the HSAC is yung tinatawag po nating substitution. So, ang substitution po, ang ibig sabihin po nito is kung ang isang member borrower or member beneficiary ay hindi po nakakapagbayad or makapagbayad ng 3 monthly amortization sa magkakasunod po na buwan, ay or kung siya po ay lumabag sa bylaws ng community association, siya po ay maaaring palitan ni community association bilang member at bilang member ng isang CMP, no? So maaari din po siyang tanggalin. Hindi lang po papalitan siya or isa-substitute, kundi pwede din po siyang tanggalin sa asosasyon. So ang substitution po, dapat po dadaan ito sa proseso. Gaya po ng lahat ng legal processes dito sa atin, ay meron po tayong due process pagdating po sa substitution na dapat po ay nasa bylaws ng CMP po, no, or ng community association. Pero kung hindi po ito nakasaad sa bylaws, babalik pa rin po tayo sa Republic Act 9904 or Magna Carta for Homeowners and Homeowners Association bilang batayan po sa pagsasubstitute ng mga miyembro. Ayun. Bukod doon sa pag-substitute, attorney, ano pa ba yung pwedeng gawin ng CA sa mga miyembro na hindi nakakabayad at saka lumalabag doon sa kanilang mga bylaws? Substitution, meron din po tayong tinatawag na ejectment, Ma'am Ven, no? So, dito rin po yan ifa-file sa amin sa HSAC. Laban po ito sa mga miyembrong hindi din nagbabayad ng monthly amortization or lalabag din po sa bylaws. Kaya po, Miss Ven, obligasyon po ng community association na itala yung mga nabayaran at hindi nabayaran ng monthly amortization po ng mga member borrowers po nito, kasi ito po ay bibigyang pansin upang mapanatili po na in good standing ang collection efficiency ng asosasyon. Kasi once po na hindi in good standing ang collection efficiency ng isang asosasyon at may mag-default po na member, pwede pong mag-default diretso yung buong community association. Okay. So pag dun sa miyembro pa lang, pwedeng magresulta doon sa pag-default din. Ayun, Yes ang po, buong asosasyon. ng buong Oo. asosasyon. So anong pwedeng gawin kung halimbawa napatunayan ng CA member borrower na siya naman nakapagbayad pero sinubstitute pa rin ng asosasyon? Sa mga ganitong instances din po, Miss Ven, ay available din po ang HSAC para po dulugan ni CA member borrower or member beneficiary. So, mapapatunayan po ni member borrower or member beneficiary na siya po ay maayos at nasa oras namang nagbabayad ng kanyang monthly amortization or wala naman po siyang nilabag na batas or bylaws po ng kanilang asosasyon or hindi dumaan sa due diligence ang kanyang pagtanggal sa kanya or pag-substitute sa kanya, gaya po ni CA na pwede mag-file sa amin, ay magfa-file din po sa amin si member borrower. Ayun, okay. So, ganun pala yun, ano, kung halimbawa, pero sabi natin, obligasyon kasi ng CA, sabi mo kanina, no, na itala yung mga nabayaran at hindi nabayaran. Paano nga kung hindi na itala yun? May mga ganun bang kaso? Yun po, dun po tayo, Miss Ven, papasok sa ifa-file po na case ni member borrower, if ever. Kasi po, syempre, as the member borrower, as kahit naman po siguro sino sa atin na meron tayong binabayaran, is as much as possible, kailangan meron din po tayong ebidensyang hawak na nagbabayad tayo kay CA. Para po pagdating po ng mga ganyang instances na magkakaproblema po si CA at saka si member borrower po, ay meron pong ebidensyang ibibigay si member borrower sa pag-file niya po ng kaso. Oo. Nako, yun nga, sana hindi
hindi maging problema yun, yung mga nabayaran, yung listahan ng nabayaran na, 'di ba? Kasi yun yung isa sa mga obligation. Yes. Oo. Anyway, attorney, naku, wala na tayong masyadong oras. Sa tingin ko na na natin, na i-discuss natin ng maayos yung ating topic ngayong araw na ito. Pero baka may mga gusto ka pang ipaabot dun sa mga nakikinig sa atin, attorney? Yes po, sa lahat po ng nakikinig sa atin ngayon at mga taga-subaybay, kung meron pa po tayong questions about CMP, ay i-refer na rin po namin kayo sa SHAFCINO, sa Social Housing Finance Corporation, para dahil sila po ang may hawak nitong proyektong ito at mas makakasagot po sa atin ng mas detalyado. Pero kung meron po kayong iba pa pong katanungan, since wala na rin po tayong oras, iniimbitahan po namin kayo na tumawag po sa number po ng ating opisina. Ma'am Ven, i-announce ko Sige po yung po. number. Sige po, Okay, attorney. so ito po yun sa 0917-837-5380 or doon naman po sa mga nandito sa Region 5 na meron pong concerns, pwede rin po kayong tumawag sa aming opisina sa numbers na 0967-428-9740 or 0961-804-3467. Maaari din po kayong mag-email sa info@hsac.gov.ph or dumalaw po sa ating FB account na Human Settlements Adjudication Commission and also the website na hsac.gov.ph. And before po tayo, Ms. Ven, tumigil, no? Gusto ko rin pong imbitahan ng lahat na meron po tayong YouTube channel na Human Settlements Adjudication Commission kung saan po marami din po kayong mapupulot po na impormasyon tungkol po sa ating opisina, no? So, yun po, Ma'am Ven. Okay. Maraming salamat, attorney. Yes po, thank you very much po, Miss Ven. Okay, ayan, si Attorney Lian Gail Paite, Attorney for Legal Division, Regional Adjudication Branch 5, Human Settlements Adjudication Commission.